siguro yung favorite ko na role kasi gustong-gusto ko kapag yung character hindi lang basta mabait or hindi lang basta yung ang daming layers ng bawat character. And sobrang thankful ako na pagkatiwalaan ako to play Alexa. Kasi like, dati nasabihan na ako na, hindi ka pwede masyado mag-play ng mga ganyang role kasi masyado kang mestiza or ganyan. Or parang minsan nasabihan na ako na hanggang ganun lang yung pwede kong gawing role dahil sa itsura ko or ganyan. Totoo naman yan, di ba mga pwesto? Pagka mestiza ka, spoiler ka, no? Ang hirap kong bigyan ng role. Kasi ito, di ba, parang bawa, ay, naku, mestiza to. Paano natin ito pagaganapin na parang mahirap? mahirap, ulube, ganong eksena. Hindi bagay. Pero minsan, dinedeglang mo rin sila, kagaya ni Sharon Cuneta. Naalala niyo ba yung movie na, Pasan ko ang digdig, di ba? Yung gano'n. Siya, pinaitim siya para bumagay. Kasi mahirap talaga para sa saryanong mestiza. Mahirap din pagampanin na mahirap. Kaya naman kasi overwhelmed si Janine Gutierrez. Kasi yung role niya sa Dirty Linen is pumasok siyang kasambahay sa bahay ng mga fiero. Na mukhang hindi naman siya hindi siya mukhang katulong. Pero, huwag natin minimili sa mga kasambahay. Ang dami rin mga kasambahay na pretty. Hindi naman natin sinasabing di ba? Kaya yung mga amo, na-inlove din sa mga kasambahay. Ay, gano'n? May gano'n. Halimbawa, sa pelikula at sa serye. Di ba nangyayaring gano'n? Na-inlove. Pero ibig sabihin, minamahal din naman. Hindi porket kasambahay ka. Hindi ka na pwedeng mahalin. Kasi matagal din naman ang trabaho. Kaya lang, syempre, yung iba, na bakit yun ang pinatulan mo? Ano lang na ba yung kasambahay? Which is gano'n. Gano'n naman ang nangyari sa kwento ng Dirty Linen na in love si Aidan kay di ba? Ano ba si Aidan doon? Di ba si Aidan si John Lloyd Cruz? Sanjo Marudo. Sanjo Marudo. Sanjo Marudo. Kasi si Aidan, close yan. Ang palayo ni Aidan ay John Lloyd Cruz. Sa totoong buhay, Aidan. Ayun, kaya natutuwa siya. Kaya, di ba kasi mestiza nga. Para ang mayaman lang ang pwedeng papel niya, di ba? Kung totoo Pero hanggang dyan pa nga yan, siguro sa role lang yan sa pagiging artista. Pero kita mo naman ngayon, kung insecurity ang pagiging mestiza, bakit ang mga Pilipino, uhaw na uhaw, di ba palagi na magpaputi? Bakit? Tapos siya ngayon na maputi siya, insecurity niya ngayon. Ano ba? Nakachubebang ang nima ngayon. Yung baba mo, pakekang. Ikaw talaga. Ayan na yan. Na ano to rin si Rona sa'yo. Talaga napapansin niya ba eh. Correct. At siyempre, sana nga masundan pa ng maraming proyekto itong si Janine Gutierrez na sobrang dagdag nga niya dyan na lumipat siya sa kapamilya. Sobrang matutuwa siya kasi napakaganda yung mga role na binibigay sa kanya. Correct. Pero alam mo, ito dapat yung mga ganyang artista, hindi pinapabayaan kasi bukod sa maganda na, mahusay pang umarte, di ba? Paswerte siya. May pinagmanahan din kasi. Sabi mo nga kanina, it runs in the blood. It's thicker than water. Sabi ka, di ba? Important kasi, mahusay din artista ang kanyang mami na si Balot, Lot de Leon. At saka, Balot ang Panayaw. Balot, Penoy, Balot. Bili na kayo ng itlog na balot. Anong bagay sa'yo yung balot? Sige mo yung balot. Balot! Hindi, ang tatay niya, para sa kalaro si Ramon Christopher, kilala mo yun. Dati ring artista sa Dance Entertainment. Dati sikat na sikat sila. Ang Lola, di ba? Pilita Corrales. Pilita Corrales. Ate Guy, di ba? Yung lumiliyan pa. Ganun kanta niya. At trivia lang, si Pilita Corrales po, additional ang unang-unang singer natin dito sa bansa na nag-guest sa concert ng, Ikaw na, sa'yo na nagaling eh. Pahulaan mo pa. Siyempre, ang Beatles. Tama ba, Direk? Di ba? Sa Beatles po, nag-concert dito sa Pilipinas. Pilita Corrales ang special guest. Nag-react si Direk? Hindi daw niya naabutan yun. Naman. Ang nabutan niya si Frank Sinatra. Ano namin, parang hindi siya pang balsog sa 80s, mga 80s. Ayan mo si Maricel, Maricel siya.